Noong 2019, may isang lalaki na nagngangalang Mark na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang lumang bahay sa probinsya. Hindi naman ganon kalaki ang bahay nila. Isang two-story house na gawa sa hollow blocks. May maliit na sala sa ibaba, kusina sa likod, at 3 kwarto sa second floor. Matagal nang nakatira roon ang pamilya ni Mark. At dahil lumang bahay na yon, marami ng kwento ang mga matatanda tungkol sa lugar. Pero hindi kailanman naniwala si Mark sa mga ganoong bagay. Para sa kanya, lahat ng kakaibang tunog ay may simpleng dahilan. Kapag may naririnig siyang kaluskos sa bubong, baka pusa. Kapag may yabag sa labas, baka kapitbahay. At kapag may biglang tumatawag sa pangalan niya sa gabi, baka hangin lang. Hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 na ng madaling araw, mag-isa si Mark sa bahay. Nasa probinsya ang kanyang mga magulang dahil may pupuntahan silang kamag-anak. Si Mark naman ay naiwan dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Pagkatapos niyang maghapunan, umakyat siya sa kwarto at naglaro muna sa cellphone. Tahimik ang buong bahay. Walang TV, walang radyo, pati mga aso ng kapitbahay ay hindi tumatahol. Mga bandang 2:30, pinatay na niya ang ilaw at humiga. Ilang minuto lang ang lumipas nang makarinig siya ng katok sa bintana. Dumilat siya. Tahimik. Akala niya guni-guni lang niya. Pumikit ulit siya. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ulit ang katok. Mas malakas na sa pagkakataong ito. Napaupo si Mark. 3 malinaw na katok. Pero hindi yun nanggaling sa pinto. Galing yun sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon. Tinitigan niya ang bintana sa gilid ng kanyang kama. Sarado yun. May kurtina rin. Sa labas ng bintana ay isang maliit na balcony. At dahil second floor ang kwarto niya, wala namang normal na dahilan para may taong nasa labas. Napaisip siya. Baka pusa. Baka may nahulog na sanga. Kaya hindi niya pinansin. Humiga ulit siya. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ulit ang katok. Mas malakas kaysa kanina. Napaisip si Mark kung dapat ba niyang tingnan kung ano yun. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Habang papalapit siya, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang kurtina. Hindi dahil sa hangin. Sarado ang bintana. Walang electric fan. Walang bukas na pinto. Pero gumagalaw ang kurtina. Huminto siya ilang hakbang mula rito. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng kaba. At bago pa niya mahawakan ang kurtina, may nagsalita sa labas. "Mark?" Nanigas ang buong katawan niya. Pamilyar ang boses. Boses yon ng kanyang ina. "Mark, buksan mo nga." Hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ang kurtina. "Mama?" Walang sumagot. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay narinig niya ulit ang boses. "Mark, buksan mo." Mas mahina na ang boses. Napaatras si Mark. Alam niyang wala roon ang kanyang ina. Nasa probinsya ito kasama ang kanyang ama. At higit sa lahat, nasa second floor ang kwarto niya. Walang hagdan papunta sa balcony. Walang puno na maaaring akyatan. At kahit may umakyat man, maririnig niya yon. Pero wala siyang narinig. Biglang tumigil ang pagkilos ng kurtina. Tahimik. Hindi alam ni Mark kung gaano siya katagal nakatayo roon. Hanggang sa nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message.
galing sa kanyang ina. Binuksan niya yon. Ang nakasulat, "Anak, gising ka pa ba?" Mabilis siyang nag-type. "Opo, bakit?" Ilang segundo lang nag-reply ang kanyang ina. "May narinig kasi kaming kumakatok sa bahay." Napatigil si Mark. Tiningnan niya ulit ang bintana. Wala nang katok. Nag-type siya. "Saan?" Matagal bago nag-reply ang kanyang ina. Pagdating ng message, halos hindi na makahinga si Mark. "Sa kwarto mo." Napatingin siya sa paligid. Hindi siya makapaniwala. Nag-type siya. "Ma, nasa bahay ba kayo?" Mabilis na dumating ang sagot. "Hindi, nasa bahay ng tita mo kami. Bakit?" Hindi na sumagot si Mark. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang gabing yon, hindi na siya natulog. Umupo siya sa kama habang hawak ang cellphone niya. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang katok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yon nanggaling sa bintana. Galing na yon sa pinto ng kwarto. Napatingin siya. May kumakatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ulit. Mas mabagal. Mas mahinahon. Parang may taong naghihintay lamang na pagbuksan siya. "Mark?" Boses ulit yon ng kanyang ina. Parehong-pareho. Pero hindi na siya naloko. Hindi siya sumagot. Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mahinang pagkiskis sa ilalim ng pinto. Parang may gumagalaw sa kabilang bahagi. Napahawak si Mark sa kumot. Hindi siya gumalaw. At pagkatapos, tumigil ang lahat. Tahimik ulit. Lumipas ang halos 1 minuto. Akala niya tapos na. Pero may napansin siya sa ilalim ng pinto. May anino. Parang may taong nakatayo sa labas. Nakikita niya ang 2 paa. Hindi gumagalaw. Nandoon lang. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nakatitig. Hanggang sa dahan-dahang gumalaw ang anino. Papunta sa gilid ng pinto. At tuluyang nawala. Parang may umalis. Hindi na nakatulog si Mark hanggang umaga. Pagdating ng kanyang mga magulang kinabukasan, sinabi niya ang nangyari. Hindi agad nagsalita ang kanyang ina. Tiningnan lang siya nito. Pagkatapos ay tinanong siya, "Sigurado ka bang boses ko ang narinig mo?" "Opo." "At sinabi niyang buksan mo ang bintana?" "Opo." Napaupo ang kanyang ina. Tapos sinabi nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Mark. Noong bata pa raw siya, may isang matandang babae na nakatira sa bahay na yon. Dating may-ari ng lupa. At ayon sa mga kapitbahay, ilang taon itong namuhay mag-isa bago ito namatay. Ang mas nakakakilabot, may nakasanayan daw itong gawin tuwing gabi. Kumakatok ito sa mga bintana ng mga bahay. At tinatawag ang pangalan ng mga taong nakatira roon. Hindi alam ng pamilya kung totoo yun. Hanggang isang gabi, may isang kapitbahay na nakarinig ng boses ng kanyang namatay na ina sa labas ng bahay. Binuksan niya ang pinto. Kinabukasan, nakita siyang walang malay sa labas. Simula noon, may paniniwala ang matatanda sa lugar. Kapag may tumawag sa pangalan mo sa labas ng bahay sa 10 oras ng gabi, huwag mong sasagutin. Dahil hindi mo alam kung sino ang tumatawag. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling nakaranas ng kakaiba si Mark.
Unti-unti, nakalimutan na rin niya ang nangyari. Hanggang isang gabi, bumalik ang kanyang mga magulang sa probinsya. Pag-isa na naman siya sa bahay. Bandang 2:30, nag-vibrate ang cellphone niya. May bagong message. Galing sa kanyang ina. "Anak, huwag kang lalabas ng kwarto." Nagtaka si Mark. Tumawag siya. Hindi sinagot. Tumawag ulit siya. Wala pa rin. Makalipas ang ilang segundo, may isa pang message. "Naririnig mo ba?" Napatingin siya sa bintana. Tahimik. Walang katok. Pero pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ulit ang katok. Nagsimula na naman. 3 beses. Tapos isang boses. "Mark?" Pumikit siya. Hindi siya sumagot. Muling nagsalita ang boses. Pero sa pagkakataong ito, hindi na boses ng kanyang ina. Boses na ito ng kanyang ama. "Anak, buksan mo." Hindi gumalaw si Mark. Hanggang sa biglang may notification sa cellphone. Tiningnan niya. Message mula sa kanyang ama. "Anak, nasa ospital kami ng mama mo. Naaksidente kami kanina." Napatigil si Mark. Dahan-dahan niyang tiningnan ang bintana. Walang tao. Pero may nakita siyang isang bagay sa salamin. Sa refleksyon ng bintana, may nakatayong babae sa likod niya. Mahaba ang buhok. Maputla ang muka. At nakangiti. Hindi gumalaw si Mark. Hindi siya lumingon. Dahil alam niyang kapag lumingon siya, makikita niya kung ano talaga yon. Kaya nanatili siyang nakatingin sa reflection. At pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang lumapit ang babae sa kanya. Sa reflection lang. Walang tunog. Walang yabag. Hanggang sa halos nasa likod na niya ito. At may narinig siyang bulong. Napakahina. Pero malinaw. "Bakit hindi mo ako binuksan?" Kinabukasan, natagpuan si Mark ng kanyang tiyuhin na nakaupo sa sulok ng kwarto. Hindi siya makapagsalita. Ilang araw siyang hindi natulog ng maayos. At mula noon, hindi na siya muling natulog sa lumang bahay na yon. Pero ayon kay Mark, may isang bagay na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Bago nila tuluyang iwan ang bahay, tinanong niya ang kanyang ina kung sino ang matandang babaeng dating nakatira roon. Sinabi ng kanyang ina ang pangalan. At nang marinig yun ni Mark, bigla siyang nanlamig. Dahil yun din ang pangalan ng babaeng nakita niya sa reflection. Ang problema, higit 10 taon nang patay ang babaeng iyon.